Oh, mahilig ba kayo dito? 2 questions. Mahilig ba kayo sa bangus belly? Maganda ba sa puso o masama? Second question, sasagutin natin, anong magandang isda? Bangus, tilapia, salmon, mackerel. Sasagutin natin sa video. First of all, pagdating sa bangus belly, taba nga to, pero may good fats tsaka bad fats. Yung mga bad fats, yung mga butter, taba ng baboy, taba ng baka, diba? Yun ang hindi maganda. Pero ang taba ng isda, like bangus belly, healthy po yan. Omega-3 fatty acids po yan eh. Bangus belly, mackerel, salmon, maraming omega-3 fatty acids. Ang nuts, may fortified foods din na may omega-3, omega-3 supplement, pwede rin po. So, pag madalas kumakain ng isda, kasama ang bangus belly, pwede sa bata, pwede sa senior, hindi bawal. Fish and seafoods, lower risk pa nga ng sakit sa puso. Okay? Sa isda, mas maganda hindi prito. Kung prito, okay naman, oily lang. Kaya lang, kung hindi prito, kung paksiw na bangus, ibang luto, maganda. Maraming benefits ang milk fish or bangus. Tingnan natin. Number 1, yung omega-3 nagpapababa ng triglyceride. Yan yung taba sa katawan. Total cholesterol, pwede mababa. Risk for heart disease, ayan, mababawasan. Ang recommended nga ng American Heart Association ay at least 2 to 3 servings of fish in a week. Gusto nyo mas marami, pwede pa. O, wag din naman sobra dami. Yung tama lang, mga 3 times ako, mga 4 times in a week. Gaano karami ang 1 serving ng isda? Yan, mga 1 serving yan. 1 slice of bangus, 35 grams, 1 serving. 1/2 piece dalagang bukid, kalahati. 1 galunggong buo, 1 serving. 1 piece hasa-hasa, kalahating tilapia, 1 serving. Pero ako makakaubos ako sa tilapia. Ang bangus na merong omega-3 fatty acids, milkfish, maganda rin sa utak, brain development ng mga bata. Sa mga buntis, pwede. Yan, no? Mga 2 to 3 times sa buntis, lactate, nagpapa-breastfeed, pwede rin. Para mas well-formed yung utak ng bata. At meron ding iodine. Okay? Source of iodine para din sa thyroid. Number 3, may konting pag-aaral, omega-3 fatty acids, antioxidant siya eh. Posibleng makabawas sa cancer. Cancer prevention, lower risk ng breast cancer and colorectal cancer. Although, kailangan pa ng more medical studies. Pero preliminary maganda. Ito po maganda sa mga isda tulad ng bangus. Lower risk of ulyanin, dementia, Alzheimer's, mga problema sa utak. Napakaganda. Lower risk siya, oh. Better cognitive function. Yung mga mahina ang memory, kailangan natin ng isda. Number 5, for arthritis. Yan, oh, mga may problema sa arthritis. Napakaganda po ng isda. 1 to 2 servings in a week. Sabi ko nga, may tip ako sa arthritis eh. Ito po, spider, exercise. Para sa mga bata, itry nyo po sa carpal tunnel, ganyan-ganyan nyo. Ito, maganda po to. 1 minute. Pampaluwag ng kamay. Tilapia o bangus, ano mas maganda? Actually, pareho siyang okay. Na-explain ko na maganda rin ang tilapia. Tilapia, merong siyang sariling mataas na selenium, B1, phosphorus. Pero ang bangus, mas maraming fats, good fats, B12, B6, at B3. Diba? Tsaka mura ang bangus. Swerte nga tayo sa Pilipinas. Ang dami nating isda. Ito naman, next. Salmon. Healthy o hindi? Sabi ni Doc Lisa, healthy daw. Kaya lang, yung presyo, healthy din. Diba? Maganda siya. Low in saturated fat. Sobra daming omega-3. May vitamin B12, may potassium, may iron, and vitamin D. Napakaganda. Okay, yung omega-3 fats ng salmon, proven yan eh. Sa heart disease, bawas sa stroke, bawas sa cancer, dementia, Alzheimer's. Ang problema lang nga natin, mahal lang. Diba? Yung presyo ang mahal. So, 2 to 3 portions in a week. Anong precaution sa salmon? Actually, wala naman. Kung marami lang kakainin mo, maraming omega-3 fatty acids,
pwedeng makalabnaw ng dugo, which is good nga eh. Mas malabnaw konti ang dugo, less heart attack, less stroke. Pero kung uminom ka ng gamot ng pampalabnaw, siguro paalam lang sa doktor mo. Pero para sa akin, walang kaso. Yung mga fatty fish. Tilapia versus salmon. Ayan, oh, ito, pinaglalaban natin yung mga isda. Ano mas maganda? Actually, ang panalo lang ng tilapia is lower cost, mura. Mabilis iluto ang tilapia. Ayan, oh. Pareho silang low in mercury. Ayaw natin yung mga may mercury, may mga pollutants. Pero sa omega-3, mas maraming omega-3 fatty acid yung salmon. Pero meron din yung tilapia. Mas healthy ang tilapia kaysa sa bacon, kaysa sa karne. So, wag maniwala doon sa mga fake news. Ang tilapia, so, discuss na natin ang bangus, ang salmon, ang tilapia, ang panalo niya, mataas siya sa protein. Ayan, no? High protein siya. Kaya napakaganda. Pampalakas ng katawan, sa muscle. Marami rin siyang fatty acid. Sinabi ko, hindi kasing ganda ng bangus at salmon, pero meron din siya. Meron din siyang omega-3 na mas mababa konti. Mataas siya sa protein, pampabusog. Tsaka hindi mataas sa calories. Ayan, no? Builds bone and muscle. Phosphorus niya mataas, 28%. Mataas siya sa vitamin D. Konti lang yung mga isda na mataas sa vitamin D. Oh, yung iba nga, umiinom pa ng vitamin D supplement eh. Mataas din siya sa potassium. Sinasabi ko, pag low potassium, hindi maganda. So, mga nag-exercise para sa puso, kailangan natin. Yung iba lang, sinisiraan yung tilapia kasi nga, baka daw madumi yung pagka-farm. Pero kahit anong isda naman bangus, galunggong, depende sa farm. Kung pagpapalaki, dapat maganda yung mga fish pen, malinis ang pagkagawa para mas healthy. Overall, okay naman itong mga isda lahat, kanya-kanya. Mas okay sa akin kung paiba-iba ang kakainin nyo. Tapos, at most 3 to 4 times in a week, pwede yon. Ang iniiwasan nating isda, yung mga malalaki. Like yung mga tuna, mga once a week lang. Meron pa mga big fish. Yung maliliit na isda na mga 1 feet and below, konti lang ang mercury. Kasi nga matagal lang sandali pa lang ang buhay nila sa tubig, sa dagat. Pero yung malalaking isda, yung mga shark na matagal na sa dagat, baka naka-absorb ng mga pollution na sa dagat at makakuha ng maraming mercury. Yun lang iniiwasan natin. Kasi maraming mercury, hindi maganda sa buntis. Pero itong mga small fishes, pwede po yan. Okay, sana nakatulong tong video para mas kumain tayo. Pwede po sa mga bata, bangus belly, walang problema. Paksyo na bangus, very healthy. 3 times, 4 times in a week para sa puso, para sa utak, para iwas din sa arthritis. Salamat po.